Tutuhanin natin ang ating pong mga banal na kasulatan. Buksan po natin sa Book of Acts, chapter 20. Meron po tayong pag-aaralan ngayon. Bahagi pa rin po ito. Meron na lang po tayong 2 linggo na natitira para po sa pagtalakay natin ng ating pong tema na pinag-aaralan ito pong nakakalipas na mga linggo. Ang paksa po na ating tinatalakay is about pre-decision. Pre-decision, the importance of pre-decision, pre-deciding. Okay? At ito po yung kundi ako nagkakamali, pang-apat. Kundi ako nagkakamali. Pang-apat na napaksa na ating pong tinatalakay. Basahin po natin yung ating pong pinaka-text, Acts chapter 20, verse number 35. Ang sabi po ng banal na kasulatan, I have showed you all things that how that so laboring ye ought to support the weak. And to remember the words of the Lord Jesus Christ, how He said, ano pong sabi? It is more blessed to give than to receive. It is more blessed to give than to receive. Palain po ng Panginoon ang pagkabasa ng Kanyang salita, tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming banal, lumalapit po kami ngayon pong umagang ito. Salamat po sa magandang araw. Umuulan at pero Lord, hindi nagbabago. Binigyan mo kami ng buhay. Binigyan mo kami ng pribilehiyo na magising. At Panginoon, isa lang po ang ibig sabihin, meron ka pong gagawing mabuti sa buhay ng bawat sa amin. I-bless mo po, Panginoon, ang aming pong pagtitipon-tipon. Dinako mo po kami sa lugar na ito, sapagkat meron ka pong layunin na kami po ay pagpalain, kausapin, at patuloy, Panginoon, bigyan ng patuloy na paalaala ng iyong mga salita. Patuloy kaming matuto, lumago. Patuloy kaming maturuan kung papaano naming gagawain, Panginoon, ang mga bagay na alam po namin na nakasulat sa iyong banal na kasulatan, na iyong iniutos, na iyong kalooban na aming gawin para sa ikabubuti ng aming buhay. Pagpalain mo po kami sa aming pag-aaral ngayon pong umaga pong ito. Hinihingi po namin ang iyong presensya at mangungusap. Turuan mo po kami, Panginoon. Bigyan mo kami ng isang bukas na puso sa pagtanggap ng mga aral ng iyong salita at katotohanan. At dalangin ko po, Panginoon, na ma-i-apply po namin ito sa aming pang-araw-araw na buhay. Hawakan mo po, Panginoon, ang mga nanonood ngayon online. Ikaw po ang magpapala at mangungusap din kung papaano po na kami ay kinakausap mo at kakausapin mo, tuturuan ngayong umagang ito sa aming pong bahay-sambahan. Ganun din po ang mga taong maaabot ng aming pong pananambahan at gawaing ito sa aming online service. Ay po na pinagtitiwala ang lahat. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, ito pong aming samod dalangin. Amen. Please be seated. Maraming salamat po. Bago po natin ibigay yung ating pinakapag-aaral, gusto ko lang pong i-share ang isang naging pag-aaral na ginawa po noong 2007. Medyo matagal-tagal ng konti. 2007. Ito po ay bago pa nagkaroon ng FB, bago pa nagkaroon ng mga social media, wala pa yung karamihan nung panahong ito. Wala pa ring Netflix, wala. Lately lang naman yung mga yan. 2007. Alam po ba niyo na ayon sa survey na ginawa, nung panahon po na yon, an average person, ang isang normal na tao, alam po ninyo, is exposed to 5,000 advertisements per day. Ayon po ito sa pag-aaral, 2007. Ang isang average na tao, normal na tao, ay nakakapanood, nakakapakinig, nakakakita, mga kaibigan, ng 5,000 na advertisements. Hindi sa loob ng isang linggo, kundi sa loob ng isang araw. Just imagine, 5,000. Araw-araw po ito, Araw-araw. Okay? At mapapansin po natin yan, yung kung kayo po ay nanonood ng mga teleserye, mapapansin po niyo kung tutusin, kapag yung teleserye pinanood nyo ng dire-diretso, wala pang 30 minutes. Pero ang nakalagay sa mga television, isang oras. Minsan less than 30 minutes, alam po nyo nagpapahaba. Commercials. Hindi, totoo po yun. Ganun po mga kaibigan ng panahon po natin ngayon at maging nung panahon natin dati. Kaya nga according to survey, nung panahon ng 2007, ang average na tao 5,000 advertisements per day. Ngayon, panahon natin ngayon,
Comparing the data ngayon sa taon natin na 2026, hulaan ninyo. More than double. Ayon po sa pag-aaral natin mga kaibigan, sa panahon po natin ngayon, present day 2026, ayon po sa pag-aaral, dahilan po sa imbensyon ng mga smartphones, lalong-lalo. Dati nakakapanood tayo ng mga advertisements, madalas TV. Dati pag hindi ka naman pupunta ng Maynila, hindi ka makakakita ng malalaking billboards. Pag hindi ka lalabas ng bahay, hindi ka makakakita ng kung anong mga posters. Pero ngayon po, nung naimbento ang smartphones, at lahat halos ng tao merong social media accounts, di po ba? Alam po niyo mga kaibigan, ayon po sa pag-aaral, ang isang average na tao ay nakakakita ng more than 10,000. 10,000 advertisements every single day. Para sa nakararami, sa unang tingin at sasabihin natin, magandang balita po yun. Mas maraming advertisements, mas okay. Bakit po mga kaibigan? Kasi ang mga advertisements nag-o-offer sa tao ng maraming choices. Di ba? Mabuti na lang dahil ngayon hindi tayo nakapako sa isang produkto. Kasi kapag monopolize ng isang produkto, ang market, ang tendency is magmahal. So dahilan sa maraming advertisements, ang kagandahan mga kaibigan, nagkaroon ng competition. Kaya ngayon, yung dating namamayagpag, ang tataas, ang mahal ng mga presyo, dahilan sa meron ng competition kasi mayroon ng advertisements yung iba. Nagpapakilala. Alam po ninyo ang kagandahan at ang blessing. Yung mga matataas magpresyo ngayon, medyo mapapansin natin na naging competitive na. Medyo bumaba na. At masasabi natin na nakatulong to at magandang balita to. Kasi tayo mga tao, nagkaroon na tayo ngayon ng ng pagkakataong pumili. Nagkaroon na tayo ng pagkakataong pumili. Nagkaroon ng pagkakataon ng maraming hanap buhay na na mag-thrive, na makilala ng publiko. Na dati sa pangalan pa lang, hindi ko bibilin yan. Mukhang diskumpiyado ako dyan. Pero ngayon dahilan sa ads at dahilan sa mga vloggers, lalong-lalo na, sino po sa inyong di aamin? Diba, karamihan sa mga binibili natin, ang napapanood natin sa Facebook, mga vloggers ang nagsasabi na, eto magandang produkto to, eto magandang makeup to, kahit hindi ka kilala. Dahil kung ano-ano mga ginagawa. Kakaroon ngayon mga kaibigan ng pagkakataon ng ang marami na magkaroon ng maraming pagpipilian. Pero alam po ba ninyo, ang downside. May downside po kasi. Ayon po sa naging pag-aaral, ito po ang base sa naging pag-aaral, ang sabi po mga kaibigan, the more ads we see, ito po ang napag-aralan. The more ads we see, the more miserable we are. Ayon sa pag-aaral, the more ads people see, the more miserable people become. So, paano namang mangyayari? Ano kinahalaman ng ads? Nakakatulong nga yun eh. Nakakatulong. Alam po nyo ang dahilan? Ito po ang ayon sa pag-aaral. Study says that every single day we wake up, araw-araw na paggising natin, ang mga advertisements na nakikita natin, napapanood natin, naririnig natin, nakikita natin at kung ano naman ang paraan na nakikita natin at nalalaman natin, remind us of the things that we don't have, that we think we need in order to be happy. Yan ang yan ang downside ng advertisement eh. Di ba? Yung sa bawat araw ng paggising natin, bawat pagbubukas natin ng Facebook, lahat ng mga advertisements, mga kaibigan, ay nagpapaalala sa bawat isa sa atin ng mga bagay na wala sa atin, na wala tayo. Kaya nahuhook tayo eh. Kaya nanonood ka ng advertisement eh. Di po ba? Kasi wala ako nun eh. Uy, bago yun na. Nakita ko kay sa artistang pinafollow ko at idolo ko, wala ako nun na. At ang nagiging effect nito na sa ating mga kaibigan, pinapakita sa atin yung mga bagay na wala tayo at nagpapaisip sa atin na para maging masaya ka, kailangan magkaroon ka nun. Dapat magkaroon ka nun. Kasi ang main objective talaga ng advertisement, hindi lang yung sabihin sa atin na merong ibang choice, na bumaba. Yun yung maganda. Pero sa kabilang banda, merong
pangit na effect ang sobrang daming advertisements na nakikita natin. Kasi ang main objective ng advertisements is to convince us that to be happy in life, we need to have more. Para maging masaya ka, kailangan magkaroon ka nito. Magkaroon ka niyan. Kailangan magkaroon ka ng maraming ganito. We need to acquire more. We need to accumulate more. Yan ang sinasabi ng advertisements. Hindi lang para bigyan tayo ng choices, kung hindi para pukawin yung damdamin natin na sabihin sa atin, kailangan magkaroon ka niyan. Dapat makabili ka niyan. Para sumaya ang buhay mo. Lalong-lalo na ngayon. Ewan ko kung lumalabas sa feed ng Facebook ninyo. Pambira. Doon po sa mahilig mag-update ng cellphone, meron ng bagong iPhone pala, by the way. Lalabas na po. Lalabas na. Yung di ganon. Yung default. At sinabayan din ng Samsung dun sa mga, dapat lagi akong updated sa gadgets ko. Oh, nako, maniwala kayo. Alam po nyo kung magkano na sa 150,000. Mahigit. Pero maniwala kayo, marami po cannot afford to buy 150,000 worth ng isang cellphone lang na pagkatapos ng ilang buwan maluluma na at may bago ng papalit. Pero maniwala kayo, maraming mga tao ngayon, baka meron po sa inyong ganito, gagawa ng paraan para makabili, para mauna. Para masabi, meron ako nun. At dahil nagkaroon ako nun, ako may latest na gadget na ganito, therefore, mas masaya ako. Iba hindi cellphone, yung iba siguro kagamitan, iba siguro baka sapatos. Sa atin, baka bag. Baka kung ano-anong mga material na bagay. Now, hindi po natin sinasabi ito para sabihing masama yung mga bagay na yon. Ako po'y may cellphone din. Pero 2024 pa. 2 taon na. Hindi natin sinasabing masama na bumili. Hindi natin sinasabing masamang mag-acquire ng kung kaya ninyo at meron kayong kakayanan, mga kapatid. Which is, di ba, basta't gawin lang ninyo at wag kayo malalagay sa alanganin. Hindi masamang bumili, pero kung ang magiging basihan natin para maging masaya ako, kailangan meron ako nun. Gusto ko sabihin sa inyo, mali. Wag. Wag mong subukin. Bakit? Nakamamatay. Yung kasabihan. Di ba? Huwag nyo nang subukin. Kasi mapapahama kayo. Mawawala ang kaligayahan ninyo sa inyong buhay. Ang mensahe po, mga kaibigan, na naririnig natin sa advertisements, bagaman mahalaga, maganda, pero again, meron laging downside, iingat din po tayo. Nasa digital world na tayo ngayon, which is ang lahat ng information, lahat ng bagay available sa market, makikita na natin ngayon. Di po ba? Marami po sa atin, hindi na kayo pumupunta ng Shoemart, Shopee na lang eh. Bakit? Kasi doon, mga kaibigan, may nakita ka na produkto na mas mura kaysa nasa department store. Pag nag-browse ka pa sa ilalim, makikita mo pareho. Mas mababa pa. Di ba? Maganda yung sa isang banda, pero alam po nyo, mga kaibigan, hindi natin namamalayan, pero pag hindi tayo nag-ingat, yung mga napapanood at nakikita po natin, ito po ay nag-i-inculcate ng isang kaisipan at ng isang aral sa isipan natin, mga kaibigan, na nagsasabi sa atin, it is more blessed to get. It is more blessed to have this. It is more blessed to acquire this. It is more blessed to accumulate. Araw-araw, more than 10,000 times a day, naririnig natin yung ganong mensahe at naiimpluwensyahan tayo ng ganong mensahe na nagsasabi sa ating, it is more blessed to get. Pero yung text natin, yung sinabi mismo ng Panginoong Kristo, kabaligtaran, Pag inaral natin yung Acts chapter 20 verse number 35, makikita natin that Jesus taught a counter-cultural teaching or message sa bawat isa po sa atin. Kasi ang sabi ng talata, tingnan nyo sa may bandang huli. Baliktad na baliktad,
Ang sabi diyan, I have showed you all things, how that so laboring ye ought to support the weak and to remember the words of the Lord Jesus Christ, how He said, ano sabi doon? Ano sabi ni Jesus Christ? Sino po nagtuturo? Sino nagtuturo? Si Jesus Christ, no? Ang sabi ng Panginoong Kristo, it is more, ano sabi? It is more blessed to get, acquire, accumulate. Hindi, ano? Baliktad, ano? It is more blessed, anong sabi? It is more blessed to give. It is more blessed to give than to receive. Again, hindi ko po sasabi, huwag kayong bumili. Lahat ng meron kayo, pamigay ninyo. Hindi po yun ang mensahe natin. At hindi na sinasabi ng Bible, pero sinasabi, kung ang nagiging basis ng kaligayahan natin sa buhay natin ay yung magkaroon ako ng ganito, makuha ko yun, makabili ako ng ganito, maipakita ko meron akong ganito. Ang sabi ng Bible, nako, you will never be happy. You will be miserable. Magiging malungkot ka. At kahit kailan hindi mo makikita at mararanasan kung ano talaga ang ibig sabihin ng tunay na masayang tao. Again, hindi ko po kayo sinasabihan na huwag bumili, ha? Baka doon sa timbahan na yun, grabe. Yung pastor doon, ayaw ako magkaroon ng bagong cellphone. Hindi, magkaroon kayo ng bagong cellphone, ha? Hindi ko sinasabi, ha? Kung talagang luma na yan, mga kapatid, i-donate na ninyo sa iba. Oo, mag-upgrade naman kayo, kung kaya naman natin. Pero for the sake na magkaroon kahit hindi natin kaya, para lang sumaya ang buhay natin. At matawag at masabi nating okay ako, at blessed ako, ay, wag mo nang subukan. Bakit? Nakamamatay. Naririnig ko kasi madalas yun. Wag mo nang subukan, nakamamatay. Alam po ba niyo yung ginamit na Greek word sa salitang blessed dito po sa Acts chapter 20 verse number 35? Ang ginamit pong salitang Greek dyan is the word makarios. Makarios. Ang ibig sabihin po ng makarios is happy. Happy. Hindi lang basta happy, but happier. Ang ibig sabihin po ng talata, we are happier when we give. We are happier when we are generous. We are happier kapag natutunan natin, mga kaibigan, na hindi ang maging kaisipan natin is kung ano yung makukuha ko, kung ano yung mahahawakan ko, kung ano yung maibibigay sa akin, kung ano yung magiging possession ko, kung hindi, ang sinasabi ng talata, you will feel fulfilled. You will be more happier. You will be more joyful. You will be more blessed when you give than when you receive. Alam po niyo, isang bagay sa ating mga mananampalataya, katotohanan po ito sa ating mga mananampalataya. Lahat naman tayo mga mananampalataya, naniniwala tayo, mga kaibigan, sa aral ni Kristo, di ba? Naniniwala ba kayo sa aral ni Kristo? O Christians tayo, lang namang hindi tayo naniniwala. Dapat lang na maniwala tayo. Alam natin, mga kaibigan, ang aral ng ating Panginoong Kristo. We believe that it is God's will for us to give, to be generous. Alam niyo, nagiging problema lang nating mga mananampalataya, mga kaibigan, we want to be generous, but we think that we cannot do it right now. Gusto ko naman maging generous, ang problema hindi ko lang kayang gawin ngayon. Gusto ko naman talagang magbigay, kaya lang wala akong kakayanan ngayon. Hindi ko kayang gawain ngayon. Kaya nga po ngayong umaga, I hope maging blessing sa atin ang ating pag-aaralan. Again, kung hindi ako nagkakamali, pang-apat. Naalala po ba ninyo yung mga nakalipas na mga pag-aaral natin? Diba? Let us pre-decide. Ano yung unang Sunday na pinag-aralan na tinalakay natin ito? We must pre-decide that by the grace of God, ano yung sabi nating una? Ano yung una? Nakalimutan na kagad ninyo. I am ready. Naalala ba yun? Pambirang gumawa pa ako ng linya dyan. Baluktot pa nga, pinagtawanan pa nga ninyo. Bira si pastor, maglalagay na lang ng masking tape, nakaganon pa. I am ready. Naalala po niyon? Kailangan may pre-decision tayo. Na kapag bawat araw ng buhay natin, haharap kasi tayo sa tukso eh. Amen? Ang diablo hindi titigil. Ang diablo gagawa ng lahat ng paraan para tayo po ay silain, para tayo ilayo sa kalooban ng Diyos. Pag hindi ka naging handa,
Kung ano gagawain natin at paano natin haharapin ang mga tukso, mahuhulog ka. Pinag-aralan natin, by God's grace, I am ready. Sa tulong ng Panginoon. Pangalawa, naalala po ba ninyo? By God's grace, I am consistent. Naalala po ba ninyo yun? By God's grace, magiging consistent ako. Magiging consistent. Ang ibig sabihin ng consistent, hindi yung hindi natitigil, hindi yung hindi bumabagsak at nagkakamali, kundi ang pagiging consistent ay yung nagkamali ako pero tatayo ako at mag-move forward ako. Amen? Ano yung pangatlo? Last week? I am, by God's grace, I am faithful. Kung nakalimutan na po ninyo yung nilalaman ng mensahe, bumisita po kayo sa YouTube. Panoorin po ninyo, pakinggan ninyo, kapag kayo naghihiwa, mga kaibigan at nagluluto, ano man ang ginagawa ninyo, makinig lang kayo. Wag puro drama sa radyo. Kaya nagiging masyadong madrama ang buhay ng marami kasi puro drama ang pinakikinggan. Okay? Ngayon pong umagang ito, ang pag-aaralan po natin, ang challenge po sa atin, kung meron po tayong isang dapat na paglapatan nung ating pinag-aaralan na pre-decision, pre-deciding. Ngayong umagang ito, I hope and pray maging blessing sa bawat isa sa atin, pero ang challenge sa atin ay masabi natin at maging challenge sa atin that by God's grace, I am generous. By God's grace, I am generous. Partikular po ang paksa ngayong umagang ito na pinamagatan po nating stop holding back. Stop holding back. Kaya mahalaga po ang pag-aaral. Mahalaga po that we learn to pre-decide to be generous. You know why? Dahil walang tao na aksidenteng naging generous. Wala. Walang taong ganun. No one ever accidentally becomes generous. Lahat ng tao gustong maging generous, pero hindi ibig sabing nandun yung kagustuhan na maging generous ay nagiging generous. Meron talaga tayong mga bagay na dapat matutunan gawain. Wala ni isa man sa atin dito nung una tayong nakakilala sa Panginoon bilang tagapagligtas na sanay na tayo kagad magbigay ng ating ikapo. Meron ba sa inyo? Ba sa atin, naging struggle nga natin yan eh. Di ba? Sabi nga natin, yung iba, nung unang narinig ang salitang ikapo at ang aral ng ikapo, hindi naman ikapo ang tawag niya, inay ko po. Yung iba nga, iba pa, hindi po inay ko po, aray ko po. Di ba? Yan ang dating sa maraming mga tao kasi hindi naman natin talaga naintindihan. Hindi natin naintindihan yan. Wala ni isa man sa atin dito, mga kaibigan, na nung una tayo nakakilala sa Panginoong Sukristo, tanggap na kagad natin na kailangan tayo maging bahagi ng sacrificial giving. Anong sacrificial giving? Bakit may sakripisyo pa? Ayoko nga nagsasakripisyo, kaya nga ako nagtatrabaho. Ayoko nagsasakripisyo, gusto ko lagi maayos ang pakiramdam ko. Ba't pa ako magkakaroon ng sacrificial giving? Ba't ako magiging bahagi niyan? Lalong-lalo na yung mission giving. Anong problema kung di man ako tinawag? Ba't pa ako susuporta sa mission? Ba't ako gagawa ng paraan para yung mga tinawag ng Panginoon na pumunta sa ibang mga lugar? Anong kinalaman ko doon? Anong kinalaman ko doon? Wala ni isa mang tao sa atin ang nabuhay nung tayo nabuhay at lalong-lalo na nung tayo ay naging mananampalataya na ang default ng isip natin, mga kaibigan, gusto kong maging generous. Gusto kong magbigay, gusto kong matutong magbigay, gusto kong matutong maging generous sa iba. Ang mindset nating mga tao, mga kaibigan, kaya tayo nagve-venture into business, kaya natin pinagbubuti ang trabaho natin, kaya natin, mga kaibigan, tayo nagsasakripisyo ng oras natin. Alam niyo kung bakit? Kasi, mga kaibigan, ang first, and may I say, the only goal na meron tayo is to earn money for ourselves. Yun lang naman ang talagang kaisipan natin nung une, di ba? Kaya nga may mga pagkakataon na kahit hindi na nga sa'yo, gusto mo pang gumawa ng paraan para makuha. Kaya nga ang tao natututong mandaya.
Hindi na para sa kanya, pinaghirapan ng iba, gagawa pa siya ng parang para makuha. Alam niyo kung bakit? Kasi yun ang main focus at ang number one goal eh. Yung magkaroon ako ng pera para sa sarili ko, para mabili ko lahat ng mga bagay na gusto kong mabili para guminhawa ang aking buhay. Wala pong taong ipinapanganak at walang Kristiyano, walang tao naging Kristiyano na naiintindihan lahat agad ang patungkol sa pagbibigay, patungkol sa pagiging generous. No one ever stumble in becoming generous. But most of the times, we stumble when we hear the preaching about generosity, about giving. Na-stumble tayo, pero walang napapatid na naging generous kagad siya. Baliktad. Ano po? At yan po ang trap ng dyablo. Yan ang trap ng dyablo. Again, every time na mangangaral tayo about giving sa church, don't ever think na kayo po ay pinapangaralan para pilitin. Kasi ever since, dito sa simbahan natin, wala tayong pinilit. Pero nung natutunan nating tanggapin at maunawaan at panampalatayaan ng aral po na ito, dahil sapagkat ito po ay salita naman ng Panginoon, ito naman yung naging dahilan kung papaanong ang marami po sa atin nagkaroon ng kasayahan ng buhay at naranasan natin kung papaanong ang Diyos magbigay ng pagpapala sa buhay natin. At hindi natin pinagsisihan. Amen? So wag po ninyong ma-misinterpret. Hindi ko kayo pipilitin. Pero kailangan maintindihan natin at matutunan natin sa liwanag ng salita ng ating Panginoon. Ang prayer ko, lahat po tayo, hindi lang kayo, tayo lahat. Hindi lang lahat na may mga hanap buhay o trabaho, kundi pati ang mga bata na lumalaki. Ang panalangin natin, lumaki tayo, at madagdagan ang ating mga taon at habang tumatagal ang ating panahon dito sa lupang ito sa pagiging mananampalataya, I hope and pray that we learn to be more generous. By God's grace, I am generous. The devil's trap. The devil wants us to think that we want to be generous, but because of the pressing need or situation, hindi ko kaya. Di ba yan madalas? Sino pong Kristiyano ang ayaw magbigay? Di ba lahat naman tayo? Pero madalas na ginagamit ng kaaway, gusto ko magbigay. Problema, wala naman akong ibibigay. Kulang eh. Wala pa eh. Kakaunti pa eh. Hinasikan ng dyablo ang isipan ng maraming mga tao sa maling kaisipan na nagsasabi ng ganito, when I have more, then, ano sabi? I will give. Di ba? Totoo po ba yan? Totoo ba yan? Maraming mga tao gustong magbigay, pero hindi nakapagbibigay. Bakit? Kasi ang iniisip natin, wala pa eh, kukunti eh, maliit. Wala naman ako ibibigay eh. Kulang pa nga eh. Hinasikan tayo ng kaisipan ng kaaway na magbibigay ako kapag, kapag marami na ako. Sino sa inyong nag-isip ng ganon? Aamin po ako, nag-isip ako ng gano'n nung umpisa ako, naging mananampalataya. Kasi hindi ko naman tanggap to eh. Alam niyo kung bakit pambihira yan eh. Ako na nga, kulang na nga eh. Konti na nga eh. Magbibigay pa ako. Magbibigay ako kapag marami na ako. Alam po ninyo ang problema lang sa ganong kaisipan? Magaling mag-trap ang dyablo. Ito po ang tanong, when is more enough? Pag sobra na, kapag meron na, tsaka na lang ako magbibigay. Pero ang tanong, kailan ba yung more nagiging enough? Sino po sa atin dito ang magsasabi, Pastor, sa biyaya ng Diyos ang buhay ko nung ako'y nagsimulang Kristiyano, kung i-compare ko ngayon, ang laki ng pagbabago. Sino po sa inyo nagsasabi ng ganon? Amen? Pastor, simula po nang ako'y naging Kristiyano, ako po'y nagsimula na ganito lang ang hawak kong pera, ganito lang ang sinusweldo ko. Pero ngayon, biyaya ng Diyos, ako po ay blines ni Lord, ako po ay prinomote ng Panginoon, yung hanap buhay ko, nagsimula kami ng ganito lang. Ngayon, biyaya ng Diyos, meron na akong branch, Pastor. Amen? Kung ikukumpara natin ang buhay natin, dati nung wala at maliit, ngayon malaki na, laki ng pagbabago, ano? Pero tanungin natin, tumigil ba
Naging enough ba yung mas malaki ngayon? Kung tutusin, hindi ano. Kasi hanggat meron tayong tinatanggap, hanggat meron tayong nakukuha, at meron tayong ng mga bagay, it will never be enough. Sabi nga ng kanta, ano yung sabi? Never wala namang enough kahit na anong matanggap natin. Lagi, pag meron tayong natatanggap, nadadagdagan tayo, ang lagi magiging kaisipan natin, kulang pa. Kulang pa. Kaya yung kaisipan na isiniksik sa atin ng kaaway na gusto kong magbigay pero hindi ko pa kaya kapag marami na ako. Asahan po ninyo, yun yung trap ng kaaway. Kasi pag nahulog tayo sa cycle ng kaisipang gano'n, na kung kailan lang ako marami, tsaka lang akong bibigay, kahit kailan hindi ka na magbibigay. Alam niyo kung bakit? Hindi tayo magiging matututong maging generous kasi it will never be enough. What's the principle of generosity? Ano yung principle na gusto nating matutunan at ituro sa bawat isa sa atin? Ito po, mahalaga. Panuorin po natin. Basahin po natin. At tandaan po natin itong prinsipyong ito. This is the principle of generosity. Generosity is not about how much we have. It is not how little we have. Actually, generosity is all about the heart. Ang pagiging generous, hindi yung marami ako, hindi yung kakaunti ako, kaya hindi ako generous, hindi. Ang generosity, mga kaibigan, has something to do with our heart. It has something to do with our heart. Ano pong talata na magpapatunay po dito? Na hindi marami, hindi maliit. Hindi kung meron ako ng ganito, tsaka na lang, hindi. Hindi. Tignan po ninyo ang sabi ng Bible, Luke 16 verse number 10. Ang sabi po ng banal na kasulatan, mismo ang Panginoong Kristo nagtuturo, he that is, that is faithful in that which is. Kailangan mo bang maging faithful kapag malaki? Ang true faithfulness, ang true generosity ay hindi nasusukat kapag malaki. Faithfulness and true and genuine generosity ay nasusukat kahit dun sa mga panahong maliit lang ang meron ka. Amen? Yan ang sabi ng Bible, he that is faithful in that which is least is faithful also in much. And he that is unjust in the least is unjust also, saan po? In much. Alam po ninyo mga kaibigan, reality at katotohanan po ito. For the sake of example, may mga tao pong sabihin nating mahirap. Alam po nyo, napakahigpit sa pera. Mahigpit sa pera. Kasi dami kong pangailangan. Tama? Pero meron po tayong mga kakilalang hindi ganun kayaman. Nakangailangan din. Pero alam po ninyo mga kaibigan, the same situation, pero hindi sila ganun kahigpit. Maluwag naman, generous naman sa iba, no? Meron din namang mayayaman, ang daming pera. Saan katulak ang pera? Pero alam po niyo mga kaibigan, mahigpit din sa pera. Hindi magbibitaw ng pera yan. Pero, meron din namang mga mayayaman, pinagpala ng Panginoon. Amen? With the same wealth or more than doon sa wealth ng iba, pero alam po niyo mga kaibigan, pagdating sa giving, pagdating sa generosity, grabe po mga kapatid. Talagang wow! Talagang bigay. Nagbibigay. So tama pala ang prinsipyo na tinuturo ng Bible, hindi po pala paramihan. Ang generosity ay hindi patungkol sa kung ano yung meron ka at kung ano yung wala ka. Ang pagiging generous na nais ng Panginoon na ma-develop sa buhay nating mga mananampalataya ay may kinalaman talaga sa kondisyon ng ating puso. When our heart is right with God, magagawa natin yung mga bagay na hindi ginagawa ng iba. Kaya tama po yung kasabihan mga kaibigan, the heart of the problem is the problem of the heart. Kaya
Kaya kailangan po nating matutunan how to be generous people. Kailangan nating matutunan. We need to pre-decide. We need to pre-decide. Because if we are not generous now, ngayon, if you are not generous now, habang ikaw ay kabataan pa lang, kung ikaw ang mga anak natin, bata pa lang, nagbibigay pa lang tayo ng pera, hindi na natutunan na maging generous. Maniwala ka mga kaibigan, they will never be generous later. Kasi ang pagiging generous, hindi kung malaki na. Hindi. Nagsisimula kung ano yung meron ka. Maliit o malaki. I will be generous. Bakit? Kasi ito ang kalooban ng ating Panginoon. Kaya don't ever think at huwag tayong mahulog dun sa trap ng diablo na magiging generous lang ako kapag marami na ako, kapag milyonaryo na ako. Maniwala ka. Pag hindi ka natuto maging generous hanggat wala ka pa, hanggat konti pa lang, you will never be generous pagdating ng ikaw ay milyonaryo na, kapag ikaw na may-ari ng kumpanya, kapag dumating na ang pagkakataon na ang dami mo ng pera. You will never become generous. Meron pong prinsipyong itinuro ang ating Panginoong Kristo nung siya po ay nandito sa lupa. At tingin ko po napakahalaga po nitong i-consider po ng bawat isa po sa atin. Ang talata po is in Luke chapter 12 verse number 15. Tingnan po niyo ang sabi ng Bible. Ang sabi po ng banal na kasulatan, and he said unto them, take heed and beware of, ano sabi? Covetousness. Take heed. Ingat kayo. Makinig kayo. Be alert. Take heed and beware of covetousness. For a man's life consisteth not, ano sabi? In the abundance of the things which he possesseth. Ingat daw tayo. Baka akala natin, mga kapatid, ang buhay natin nakabase doon sa kapag marami na ako, yun ang magpapasaya sa atin. No. Sabi mismo ng ating Panginoon, hindi dyan nasusukat ang buhay. Na hindi ko po sinasabing huwag kayo mag-decide na dumami. Pinagpe-pray natin ang mga hanap buhay ninyo. Pinagpe-pray natin ma-promote kayo sa trabaho ninyo. Amen? Nagpe-pray kasama ninyo ang church na nagpe-pray para sa tagumpay ng buhay natin. Pero sinasabi niyan, ang wag lang natin gagawain at hahayaan ay ang madaya tayo ng kaaway na magiging basihan ng ating pagtingin ng ating mga buhay na tayo ay pinagpala, naging successful, ay yung nakikita natin sa panlabas. Dahil hindi yun. Hindi yun. Hindi yun ang prinsipyo ng ating Panginoon. Meron pong itinuturo ang Diyos ang Panginoong Kristo dito po sa kwento po ng talatang binasa po natin. Ito po. Kasi after ng Luke chapter 12 verse number 15, pagkatapos niyang ilapat yung aral, yung prinsipyo, yung gusto niyang ituro sa atin na ang buhay pala ng tao hindi nagko-consist sa mga bagay na material na meron siya. Tignan po ninyo ang ginamit niyang halimbawa sa susunod. Magkakasunod po ang talata eh. Luke chapter 12 verses 16 and 17. After Luke 12:15, yung binasa natin, ano pong sumunod? 16, 17. Di po ba? Anong sabi ng talata? Tagalog ko po, babasahin at i-quote. Tingnan po niyo ang sabi ng Bible. At nagsaysay siya sa kanila ng isang talinhaga. So ginamit niya yung principle na nauna at nagkwento siya, pinalawak niya para mas maintindihan natin. Ang sabi po diyan, at nagsaysay siya sa kanila ng isang talinhaga na sinasabi, ang lupa ng isang taong, ano sabi? Ang lupa ng isang taong mayaman ay namumunga ng mayaman na, sumasagana pa. Wow! Anong ibig sabihin? Yung mayaman, ano po? Yumaman pa. Yung may more, naging ano po? Naging more pa. Eh po ba? At inisip niya sa sarili niya na sinasabi, ano gagawin ko? So mayaman na, yumaman pa. Sobrang dami na ng pera, kinausap niya sarili niya, sabi niya sa sarili niya, ano gagawin ko? Sapagkat wala ako mapaglalagyan ng aking mga inaning bunga. Ang laki ng problema niya. Ang ganda ng problema niya. Saan ko ilalagay? Sobrang dami ng kinita ko. Sobrang dami ng bunga ko. Yun ang problema niya. Gusto ko ba ninyo ng ganong problema?
Saan mo ilalagay? Yung iba, ano ilalagay ko? Itong lalaking ito, mga kaibigan, sa sobrang ganda ng kanyang kabuhayan, ang naging problema niya, saan ko ilalagay? Sobrang dami. Ang galing siya sa hanap buhay eh. Mahusay sa hanap buhay. Ay, tinignan niya ang kanyang inani at tinanong niya sa kanyang sarili at kanyang sinabi, anong gagawin ko? Ngayon, bago po natin sabihin at basahin kung ano yung sinabi niya sa kanyang sarili, dun sa tanong niya, sinagot din niya kasi. Let me share to you what the rich man did not say. Naalala po niyo yung principle na sinabi natin kanina? Yung principle na, when I have more, then I will give more. Yun ang prinsipyo ng marami, di ba? Hindi ako magiging generous ngayon kasi wala ako eh. Pag marami na ako, tsaka na lang ako magiging generous. Di ba, no? Yun yung sinasabi natin kanina. Yung prinsipyo ng marami. Hindi ako makapagbibigay ngayon. Hindi ako magiging generous ngayon kasi wala man akong ibibigay kakaunti, kakapos eh. Kakapos nga eh. Kulang pa to sa akin eh. Baliktad na baliktad. Kasi mga kaibigan, itong mayaman, yumaman lalo. Pero hindi niya sinabi, because I have more, I will help more. Hindi sinabi ng mayaman dahil pinagpala siya ng higit, because I have more, I will incredibly be generous. Wala siyang ganung sinabi. Because I have more, I will fund the ministries of our church. I will fund the projects of my church. Because I have more, I was blessed. More, I will give more to the poor. Hindi niya sinabi, I will give more to the missionaries doing the Lord's work. Wala siyang sinabing ganon. Manapamatit mga kaibigan, alam po niyo ang sinabi niya? Alam po niyo sabi niya in verse number 18 and 19. Tuloy po natin yung talata. Wala siyang sinabing ganon, pero marami siya. Marami siya. Ang sabi niya mga kaibigan in verse number 18, at sinabi niya, ito gagawin ko. Ito gagawin ko. Dahil meron ako at tumami pa ako, itong gagawin ko. Igigiba ko ang aking bangan. Gagawa ko ng lalong malaki. At kung ko ilalagay ang lahat ng aking butil at ang mga pag-aari. Ito pa, hindi pa natapos doon. Verse number 19. Itong sabi nung magkaroon na at pinadami pa. Amen? Alam po niyo sabi niya in verse number 19, at sasabihin ko sa kaluluwa ko. Again, sana kung tama yung prinsipyo, if I have more, then I will give. Pero hindi nangyayaring ganun eh. Alam niyo kung bakit? Kasi ang problema, hindi kung ano yung meron, hindi yung maliit o malaki. Ang tunay na problema, mga kaibigan, is the heart of the problem is the problem of the heart. Ang issue ay hindi kung ano yung maliit o malaki meron tayo, kundi ang pinaka-issue, mga kaibigan, is yung puso. Yung puso. Ang sabi niya, mga kaibigan, sasabihin ko sa aking kaluluwa, kinakausap niya sarili niya, marami ka ng pag-aaring nakakamalig para sa maraming taon. Sabi niya, magpahingalay ka, kumain ka, uminom ka, matuwa ka. Sino pa rin ang sentro ng kanyang? Yumaman na siya. Dumami na siya. Alam niyo kung sino pa rin ang sentro? Sarili pa rin, Amen? So mali pala yung kaisipan na kapag marami ako, tsaka na lang. No. Devil's trap. Ang pagiging generous, hindi nagiging generous ang isang tao kapag marami kang ibibigay. Hindi. Nagiging generous ang tao, mga kaibigan, kapag sa puso ng isang tao kinilala niya kung sino siya at kung sino ang Diyos sa buhay niya at bakit niya dapat parangalan ng Panginoon ng mga bagay na tinatangkilik niya. Bakit ganun ang naging kaisipan ng mayamang lalaki? Bakit siya hindi naging generous? Principle. Again, puro principle. More money doesn't make you more generous. Tandaan natin.
Hindi ibig sabihin marami kang pera at dadami pera mo, tsaka ka magiging generous. No. More money doesn't make you more generous. More money just makes you more of who you are. Totoo yun. Hindi yung pagkakaroon ng maraming pera magiging dahilan para maging generous tayo. Nagkaroon tayo ng maraming pera, mas lalo mo lang makikilala kung sino ka. Yun ang realidad. The heart of the problem is the problem of your heart. More money doesn't change who you are. Hindi nagpapabago kung sino ka. More money just reveals who you are. Ang tunay na nagre-reveal kung sino tayo, kapag dumadami na kung ano man yung mga bagay na meron tayo ngayon. Ang challenge. Ang challenge sa bawat sa atin. Again, please, wag niyo akong mapag-isipan na pipilitin ko kayo magbigay. Ang church natin, mga kaibigan, ay nagtutuloy kasi may mga tao at mga mananampalataya who learn to be generous in their giving. Who learn to be givers. They were not forced to give, but they were taught to give. At itong layunin natin, turuan ng bawat sa atin. Kasi ang sabi ng Bible, it is more, blessed. It will make you more happier. Kung matututunan mo at maisa sa puso mo na matututunan nating gawain, na ang magiging pagbibigay natin ay hindi para sa ano pa mang dahilan, kundi because we want to honor God. Kasi gusto natin sumunod sa Panginoon. Because I want to be a generous son of God, child of God. Hindi para pilitin, hindi para kuhanin ang pera natin. Amen? Kaya nga it is more blessed to give than to receive. Bakit? Kasi pagkatapos mga kaibigan na matutunan natin ito ng buong puso at ginawa natin mga kaibigan na may buong pagtitiwala at pagmamahal sa ating Panginoon, huwag kang mag-alala kasi hindi ka kukuhanan ng Diyos. Ang Panginoon is not a consumer. The Lord is a multiplier. Yan ang nature ng ating Panginoong Diyos. Kaya ang challenge sa bawat isa sa atin, if you want to be generous when you have more, learn to be generous when you have less. Gusto po ba nating matuto na maging generous? Huwag mo nang antayin yumaman ka. Kung ano yung meron ka. Just be generous. Be a faithful and generous giver to the Lord. Amen? Kasi hindi natututunan ng pagiging generous kapag marami. Natututunan kung ano at kung nasaan tayo ngayon. Tinuturuan po natin ang bawat sa atin how to be generous. We want to pre-decide, Lord, I want to be generous. I am generous. I am generous. Pre-decide, I am generous. I am generous. Lord, gusto ko pong maging generous na mananampalataya. Actually, ngayon pong umaga, pag-aaralan po natin, dalawa lang, pero isa lang. Yung isa mamayang hapon. Okay? Yung isa mamayang hapon. I hope mamayang hapon, kung makakatin kayo, please, balik kayo. Kasi napakahalaga po ng pag-aaralan natin. Kung talagang gusto nating matuto to be generous, balik kayo mamayang hapon. Atin kayo at makinig tayo. Ang pag-aaralan natin ngayon is yung first principle. First principle, o pag-aaralan po natin ay yung principles to becoming generous people. Ano ba yung mga prinsipyo? Paano bang ang mga tao nagiging generous na tao? Kasi hindi tayo originally generous eh. Walang taong generous talaga eh. Sa harapan ng Panginoon, lahat tayo puro selfish tayo. Ayaw natin ng gusto natin. Di ba? Huwa. Puno na nga yung bulsa natin, gusto pa natin, pati yung mga underwear natin, gusto pa natin lagyan eh. Ganon tayo mga tao, ganon lang nature natin eh. Di ba? Pero ngayon po, pag-aaralan natin how to be generous. Pag-aaralan po natin from the principle of the Bible at mga taong nakasulat din at ginawang halimbawa ng Panginoon sa banal na kasulatan kung paano bang nagiging generous ang isang tao. You want to be generous? Pakinggan po ninyo.
itong mensahe pong ito. Again, pinuulit-ulit ko Kasi baka mamaya may mag-isip sa atin, Mambira, pinipilit kami ni pastor. Hindi ko po kayo pinipilit. Ang church natin, ang prinsipo lagi kong uulitin, walang pilitan. Pero kahit kailan walang pigilan. Walang pilitan, walang pigilan. Doon sa mga hihipuin, who will be serious, natatanggapin ang challenge ng ating Panginoon, walang dahilan para hindi mo gawin. Kasi iyon ang tama at iyon ang kalooban ng Panginoon. If you are struggling pagdating po sa giving, I hope maging blessing po sa atin. Ayoko maging offensive ang dating sa atin. Gusto ko pong maging paraan para magkaroon tayo ng tamang pananaw. Buksan lang natin ang puso at ang isip natin para maintindihan natin. Hindi ko po ito aral. Amen? Ako po'y gumaan din sa struggle ng pagbibigay. Pero sa biyaya ng Diyos, dahilan sa ang salita ng Diyos ay makapangyarihan at maliwanag. Alam po niyo, mga kaibigan, lahat ng bagay nagagawa at naiintindihan natin kapag nandun yung desire natin talaga na maging seryoso sa harapan ng ating Panginoon. So, principle number one. Principle number one. Generous people, ito ang kanilang prinsipyo. Plan to be generous. Ang mga generous na tao, pinaplano yun. Sabi ko, walang aksidente naging generous. Walang aksidente naging giver. Walang ganun, walang aksidente. Hindi, nung pagkagising mo, generous na ako. Ay, hindi ganun. They plan to be generous. Walang aksidente. You will be intentional sa lahat ng mga bagay na gagawin natin sa tulong at sa prinsipyo ng banal na kasulatan. One quality of generous people is that ito po ang kanilang mga qualities, they plan to be generous, at ito po ang kanilang mga makikita nating qualities. They are spontaneous in their generosity. They are spontaneous in their generosity. Tayo po, again, hindi po tayo mapag-isip kung paano tayo magbibigay. Kasi ang focus natin, ewan ko kung ako lang, by nature, tayong mga tao, ang gusto natin palagi is, ano yung makukuha ko? Ano yung benepisyo sa akin? Pero dahil sa tayo ay mananampalataya, nag-aaral tayo ng Biblia at may Holy Spirit tayo, may mga principles in the Bible na natututunan tayo, na naiintindihan natin na, tama yung sabi, it is more blessed to give than to receive. Yung dating, ang unang iniisip natin kapag merong pagpapala, paano ko makukuha yon? Pero kayo po ba nakaranas ng mga mananampalataya na biglang nagbago yun? Yung dating makasarili, yung dating covetous, ngayon natin mga kaibigan, nakakakita tayo ng pagbabago. Ngayon, nagiging maawain tayo, nagiging considerate tayo, mas natututunan nating unahin ang pangangailangan ng iba kaysa sa pangangailangan natin. Amen? Hindi po aksidente yon. Hindi aksidente yon. Lalong-lalo na kung hindi tayo ganon by nature, ay pinaplano po yon. Hinihingi ng biyaya ng Diyos yon. Isinusuko natin mga kaibigan, yung mga kaisipan at mga kaugalian at mga damdamin na ang lagi kong focus ay sarili ko lang. Sa tulong at biyaya ng Panginoon, natututunan nating maging considerate sa iba. Nakikita natin yung pangangailangan ng iba. Nakikita natin na kahit hindi tayo sobrang dami, pero merong ibang mga tao na mas kakaunti ang meron sila at dahil doon kailangan kong matutong tumulong sa kanila. At isa sa natututunan natin, we become spontaneous. We become spontaneous in our generosity. Generous people are spontaneous in their generosity. Meaning, spontaneously, they give. Pag nakakita sila ng mga tao, di man sila nilalapitan. Nakakaramdam ba kayo ng ganon? Yung pag nadaan ka, naglalakad ka, o kaya nagdadrive ka, may nakita kang isang kakalat-kalat. Nakakaramdam ba kayo ng ganon? Yung biglang, bigyan mo nga. Dati hindi ka ganun eh. Pag nakakita ng tamad yan, yung mga ganyan, magnanakaw yan, drug addict yan. Minsan ganun tayo, di ba? Pag nakakita tayo ng mga ganun. Pero kapag naging Christian ka, mga kaibigan, nagkakaroon ka ng awa, nagiging maawain ka. At hindi masama maging maawain. Pastor, ang problema kasi sa pagiging maawain, napakaraming mga tao ang pinagsasamantalahan ng pagiging maawain. Ay, depende po yan sa kakaawaan mo. Kaya, hindi ka basta bigay ng bigay. Ingat ka rin sa bibigyan mo. Pero wag maging dahilan na mali yung ginagawa ng iba at nananamantala yung iba ay hindi mo nagagawain. Bakit? Kasi meron talagang mga taong nangangailangan ng tulong at ibinigay ng Panginoon at kinausap ka ng Diyos para maging pagpapala sa kanila.
Huwag kang manghinayang gawain. Gawain mo. Kasi part yan ng pagiging generous. Be spontaneous in your giving. Basta ating mga kaibigan, pag may pagkain tayo, ayaw nating ibinibigay. Pero may mga pagkakataon, nababagbag ang kalooban natin. Nakakita tayo nagugutom. Sige na nga. Sino sa inyo nakaranas ng ganon? Meron ba? O wala? Wala pa ba nakaranas ng ganon? Alagay ko lahat naman tayo, nakaranas tayo ng ganon. Iba sa atin, nahihiya lang. Di ba? One of the characteristics of generous people is that they do good every time they see a need. Hindi nila kailangang i-manipulate ng iba. The Holy Spirit prompts them to help, to give, to share, and they just do it spontaneously. Spontaneously. They have discernment of the Holy Spirit. Binibigyan sila ng discernment. Eto, tulungan mo yan. Tulungan mo yan. Abutan mo yan. Pakainin mo yan. Kay manghihinayang. Kasi part yan ng pagiging generous. Principle. Ang generous na mga tao is spontaneous in their generosity. Pangalawa, dito po natin tatapusin. Bilis po tayo ngayon. Pastor, talagang nagbago na. Kasi nung prayer meeting, bilis nung prayer meeting. Meron pa nga nagreklamo sa akin nung prayer meeting. After the prayer meeting service, may lumapit sa akin, nagreklamo. Sabi na sa akin, Pastor naman. Oh, sabi ko, bakit? Akala ko, sasabihin, Pastor, thank you. Ang aga nating natapos. Basta sinabi sa akin, Pastor naman. Pastor, ready na akong maging malate sa trabaho ko eh. Nagpaalam na ako malilate eh. Eh ngayon, ang aga-aga pa, bakit naman inagahan mo masyado? Hindi na ako malilate. Simula po nung Miyerkules yun, hindi ko lang po alam kung ganong katagal ko masusustain. Pag-pray lang ninyo ako. Okay? Pangalawa, so generous people plan their generosity. They plan to be spontaneous in their generosity. Be spontaneous. Pangalawa po, generous people are strategic and sacrificial in their generosity. Ang pagiging generous, hindi lang yung spontaneous. Nakakita ka ng pangangailangan, naawa ka, nabagbag ka, tumulong ka. Okay, part yun. Pero hindi yun. Hindi yun lang yun. Pag inaral natin sa banal na kasulatan ng pagiging generous, alam po niyo mga generous people, they are strategic people. And they are people who are willing to sacrifice. Yun ang mga talagang generous ding mga tao. Isaiah chapter 32 verse number 8. Tignan niyo ang principle. Isaiah 32 verse number 8. Ang sabi diyan, but the liberal, yung liberal dito, hindi yung liberal mag-isip ha. Hindi, pag sinabing liberal dito, yung mga generous, yung mga givers. Yan po yun. Yan po ang ibig sabihin yan. The liberal deviseth liberal things. And by liberal things shall they stand. Tagalog. Basahin po natin sa Tagalog. Ngunit ang ano pong sabi, ang mapagbiyaya ay kumakatha ng mga bagay na pagbibiyaya. Yung mga mapagbiyaya, yung mga liberal, yung mga generous na mga tao, alam po nyo, nag-iisip sila, paano sila makapagbibigay ng biyaya? Nakakita po ninyo? Ang mga generous na tao pala nagpaplano, nag-iisip, paano akong magiging mapagbigay sa iba? Hindi lang spontaneous, pinaplano din. Amen? Paano? Yan ang sinasabi ng talata. At sa mga bagay na pagbibiyaya, yung paano kang magiging mapagbigay sa kapwa, magiging generous sa kapwa, ano sabi? Mananatili sila. Alam nyo, napakahirap maging generous. Manatili maging generous. Bakit? Kasi hindi sa lahat ng pagkakataon meron ka. Hirap kaya maging generous giver. Kasi hindi naman pabago-bago ang takbo eh. Ngayon, mataas na naman ang gasolina, by the way. Sabi ko nga nung Miyerkules, magpakarga na po kayo, Lunes, kasi tataas po ng Martes ulit. Pabago-bago. And most of the times, nakaka-apekto no? Gusto ko Kaya lang eto na naman, may problema na naman, tataas na naman ang billing kaya, saka na lang. Ang generous na mga tao, biblical po ito, Bible-based, Bible principle. Ang mga mapagbiyayang mga tao, they stand in their
in their generosity. Nananatili sila. Regardless kung ano sitwasyon, nananatili ako na magiging isang generous na tao. Generous people stand in their being generous no matter what the situation is. Generous people are not bound by what they feel or the circumstances and situations they faced. Ang mga generous na mga tao, they are not dictated with what they see, by what they see or hear. Sapagkat nalalaman nila na ito ang tamang gawain at ito ang kalooban ng Diyos na dapat kong gawain. Mga generous na mga tao, ang generosity is a default, hindi option. It is always the default. At paano nilang nagagawa? Pastor, ang hirap naman. Ay, lahat po dumaan sa paghihirap. Hirap kayang magbigay. Doon sa mga nagbibigay. Nung una ba nating natutunang magbigay? Madali? Uy, naku po. Kaya nga na-invento yung ina ko po eh. Aray ko po. Di po ba? Alam niyo bakit? Kasi hindi madali. Hindi madaling magbigay sa umpisa. Pero nagawa nung iba. Naging bahagi na they stood sa kanilang pagiging mapagbiyaya. Bakit? Ito po ang susi. Because they were strategic. They became strategic in their giving. You want to be generous? You want to be generous? Maliit man o malaki ang merong ka sa kasalukuyan. Mga estudyante, mga young people, hindi mo kailangang magtrabaho para maging generous. Sa tinatanggap mong allowance sa mga magulang mo, you can start being generous. Mga kagagraduate lang at mga nagtatrabaho na wala pa kayong masyadong malaking sweldo, hindi mo kailangan maging CEO para maging generous at maging giver. Paliit pa lang ang tinesweldo mo, you can be generous. You can develop yourself to be a generous person. Alam po niyong susi, be strategic. Be strategic in our giving. Generous people plan and make ways. Gumagawa ng plano at gumagawa ng paraan para sila ay maging generous na mga tao. They arrange their priorities in life. Ano man ang itinuturo ng Panginoon sa kanila na gawain, dahil biblical, at alam nilang tama, they just do it. Regardless, mga kaibigan, kung ito'y komportable o hindi. Regardless, mga kaibigan, kung ito'y magre-require na sila ay magtiis o magsakripisyo o hindi. Generosity is who they are. Generosity becomes their identity. Ito po ang prinsipyo na gusto ko pong makita po natin. Generosity is not what I do or what I have. Generosity is based on who I am. Ito po yun. Hanggat hindi natin naiintindihan ang pagiging generous, hindi nakabase sa kung ano yung meron ako. Ito'y nakabase kung sino ako. Kasi anak ako ng Diyos eh. Binago ako ng Panginoon eh. Anak ako ng Panginoon. Ako yung recipient ng kabutihan at ng biyaya at pagiging generous ng Panginoon. And therefore, magiging generous ako. Kasi anak ako ng generous na tao eh. Amen? Generous na Diyos eh. And therefore, I will be a generous believer. Gusto ba natin maging generous? Gusto nyo maging generous? With all humility and gentleness, I challenge all of us, be strategic in your giving. Gusto nyo masimulan na maging generous? Be strategic. Be strategic in your giving. Plan to give. Plan to give. Plan your giving. Planuhin mo. Sa banal na kasulatan, ang mga mananampalataya po ng Panginoon ay nagpaplano ng kanilang pagbibigay. Ito po yun. Makikita po natin yan sa pagtuturo ng Bible. Yan po ang
isang principle ng pagbibigay ng ikapo. Yan po yung isang principle. Ang the word tithe, doon po sa, napag-aralan natin to, napahapyawan na natin to dati. Ang salitang pong tithe, ang Hebrew word po ng salitang tithe is the Hebrew word maaser. Maaser. O maser. Ang ibig sabihin po niyan is 10th part. Ikasampung bahagi. That's the meaning of ikapo. So hindi po yan inako po, ha? Hindi po yan aray ko po, ikasampung bahagi. Yan po ang ibig sabihin ng tithe. Alam po ba niyo mga kaibigan, nung una kong narinig ang pangangaral about tithing, ang sabi ko sa sarili ko, hindi po pwede. Ay, no way! No way! Yun ang unang, totoo po ito, hindi ko sinasabi para for the sake na sabihin. Nung una ko po narinig yan, na itinuro yan, unang dating sa akin, no way! Ibibigay ko oras ko, pero yung pera ko, pambihira naman eh. Yan ang dahilan kung bakit nga ako nagmamakaawa sa nanay ko kasi wala pa akong trabaho dati. Nagmamakaawa pa ako sa nanay ko, nagdadrama pa ako sa mga magulang ko, Ma, pabigyan mo naman ako ng ganito, kailangan ko nito. Sabi ko, Mambira, kaya nga ako nagdadrama, kaya nga may mga pagkataon, may halong panloloko pa sa mga magulang, nagpapaawa pa para makakuha at magamit ko para sa personal na gusto kong bilhin. Pagkatapos ngayon, ibibigay ko, ano ka, hello? Tapos ang dating pa sa akin, baka mamaya gamitin pa nung nagtuturo sa mali. Baka mamaya sa kanya lang. Di ba? Mamaya sa kanya lang gamitin. Di ba? Ang dami pong negatibo. Hindi naman ako pro-tithe eh. Anti din ako eh. Aray ko po rin ako. Aray ko po. Di ba? Kaya kapag magbubukas na nga ng open your Bibles to the book of Malachi chapter 3, naku, sabi ko, malas to. Eto na naman po tayo. Naku, pangangaral na naman to patungkol sa pagbibigay. Naiintindihan ko po eh. Alam ko eh. Naunawaan ko eh. Bakit? Kasi pinagdaanan ko eh. Ay, huwag kayo mahihiya. Sa simbahan, nakakahiya. Tuturo doon ng ikapo. Ako hindi eh. Huwag kayo mahiya. Huwag kayo mahiya. Naintindihan natin yan. Pero kaya natin itinuturo kasi kailangan nating matutunan. Kasi it is part of growing and maturing in the faith. At kung gusto nating tunay na maranasan, mga kaibigan, yung biyaya ng Diyos sa buhay natin, kailangan matutunan natin, mga kaibigan, na i-honor ang Diyos ng mga pagpapala, ng mga bagay na ibinibigay niya sa atin, maliit man o malaki. Nung una ayoko, negative ako, against ako. Pero alam po ninyo, habang dinidil po ako ng Diyos, habang unti-unti nauunawaan ko ang salita ng Diyos, habang lumalago ako sa aking pananampalataya sa Panginoon at nagkakaroon ako ng desire to follow God, desire to surrender my will and entrust my life and my future to the Lord, nagsimula po akong tumanggap. I began to accept that everything I have, simula sa oras, my time, my money, the privileges I have, the abilities I have, and the strength that I have, according to 1 Chronicles chapter 29 verses 11 to 15, lahat ng ito ay nagmula lahat sa Diyos. Nung unti-unti, naintindihan ko, naunawaan ko, at nandun yung desire ko to grow and mature in the faith. Naunawaan ko unti-unti, hindi biglaan, kundi unti-unti ang mga katotohanan ito, then I made the decision to honor the Lord with the entrusted money that I have. The time that I have. The talents that I have. The privileges that I have. Natutunan ko, unti-unti, nakilalanin at luwalhatiin ng Diyos sa lahat ng ito. Yung dating pag nagkapera ako, pag binibigyan ako ng magulang ko ng pera, ang unang ginagawa ko is to think, paano ko bang gagastusin ito? Para sa mga personal na kagustuhan ko at magpapasaya sa akin. Pero alam po ninyo, biyaya ng Diyos, part ng paglago, I learned to put God first. Natutunan ko, put God first. Prioritize God. Prioritize God.
Nung natutunan ko po ito at tinuro po sa akin to, I learned to plan my giving. I planned my giving. Plinano ko po, mga kaibigan, na bawat pera na tatanggapin ko, isa-share ko lang po, baka makatulong lalong-lalo na doon sa mga kabataan na marahil nahihirapan kayo, hindi nyo alam kung paano be strategic. Ito po yung naging plano at pagdidil sa akin ng Panginoon. Naalala ko, bumili po ako, mga kaibigan, ng envelope, yung envelope na ganyang kalaki, yung meron pong, alam nyo, yung plastic envelope, yung meron pa nga karton di ba? Na merong mga sleeves, tapos merong label na nandun sa ibabaw. Alam po ninyo ang dealing sa akin ng Panginoon. Kasi talagang sabi ko, Panginoon, kailangan ko matutunan. Kailangan ko matutunan. Hindi po pwedeng aksidente magiging... Kasi alam ko alam kong merong mali sa ginagawa ko. At gusto kong lumago at magawa ang kalooban ng Diyos. Alam po niyo ang ginawa ko, mga kaibigan? Ang unang-unang ginawa ko, bumili ako ng ganon. Di ba, may mga yung mga sinusuksok doon sa maliit na ganon. Nilagay ko unang-una, number 1, alam po niyo kung ano? Tithe. Totoo po yun. Naglagay na ako ng kung ano-ano, kung saan ko ilalagay. Saan ko ilalagay? Saan ko ilalagay? Kabataan pa ako noon, hindi pa naman ako bumibili ng pagkain kasi magulang ko pa ang bumibili ng pagkain para sa amin, pero ang dami kong gustong bilhin Gusto kong, mahilig ako sa sapatos. Meron akong, sabi ko, pambira, ba't ba ganon, nauubos ka agad ang pera ko? Di ba? Sabi ko, hindi, teka, ayusin ko ang pag-handle ko ng pera. Ang unang nilagay ko sa unang sleeve, tithe. Pangalawa, 4 shoes. Pangatlo, pagkain. Narinig ko maging strategic Alam po yung ginawa ko, mga kaibigan, ba natuto na ako, ba pambira, may savings na ako, kasi narinig ko yun Naglagay ako doon. At hinati-hati ko, mga kaibigan, yung pera ko para hindi ako mawawala. Alam po niyo, mga kaibigan, nung nagsimula yun, ang hirap. Hirap na hirap ako. Hirap na hirap ako. Naglalaban ng kalooban ko, bibigay ko ba? Pero hindi. Sabi ko, Lord, ito yung gusto mo Ito yung kalooban mo at ito yung dapat kong gawin. Alam po ninyo, mga kaibigan, kapag pala natutunan nating gawain ang kalooban ng Diyos at nagtiwala tayo sa Kanya, yung mahirap gawain nagiging natural na lang. Hanggang dumating ang pagkakataon na yung hirap na hirap ka. Alam po nyo, baglang dumadali na. Dumadali na. I became strategic. Sa mga nahihirapan na magbigay, huwag ka na mag-antay na dumami tsaka ka magbibigay. Hindi naman sinasabing ibigay mo kung ano meron ka. Hindi ganun ang Diyos Pero kung gusto mong pagtiwalaan ka ng Diyos ng malaki, gawain mo na mapagtiwalaan ka ng Diyos sa maliit. Kasi hindi basis ng pagiging magiging generous ang madami. Hindi. Ang pagiging generous sa harapan ng Panginoon, kung ano yung meron ka at magiging matapat ka at magiging strategic ka sa pagbibigay mo sa Diyos. Amen? Amen? Be strategic. Sina-challenge ko kayo. Mga young people lang lalo na. Natutunan ko kasi ito, kabataan pa lang ako Again, hindi ko sinasabing madali. Pero sinasabi ko sa inyo, it can be done. Pag naging matanda na kayo, kapag nagkaasawa na kayo, the same thing. Kakaroon kayo ng anak. Naalala ko kaming naging mag-asawa kami ni Sister Jonel. Naalala ko yung tatay ko kasi merong merong tindahan ng mga scrap. Yung tatay ko, kung saan-saan kumukuha ng mga scrap, naalala ko meron pa siyang nakuha na parang yung ginagamit ng mga cashier, yung pag pinindot ng lumalabas na gumaganon pa yung, alala po ninyo, hindi ba may mga ganon? Alam po ba nyo, ng tatay ko nakabili ng ganon? Nung nakita ko, kinuha ko, sabi ko, pa akin na lang to. Alam po niyo ginawa, ang laki, ganyang kalaki Sabi ko, Mira, ganun uli. Naglagay ako ng tithe. Tapos nung panahon kasi nagpe-first fruits na tayo, sacrificial giving First fruits. Tapos meron, nag-mission giving na rin tayo. Mission giving. Pagkatapos mga kaibigan, dahil may mga anak na kami, gatas, grocery, bigas, maniwala kayo, ang allowance ng church na ibinibigay sa akin, hindi ko hawak sa bulsa yun.
Pagkabigay ng pera sa akin, alam po ninyo, pupunta na ako doon sa closet namin. Naalala ko, may closet kaming ganun. Doon nakalagay, nandun sa ilalim yon. Bubuksan ko na yon. Nakabarya yon. Alam ko na, naka-compute na. Pag natutunan mong gawain ng tama, magiging bahagi na ng buhay mo, hindi ka na mahirapan. Pastor, ginagawa nyo pa ba ngayon yon? Wala na po yun, by the way. Wala na, hindi na kami ganun. Kasi kahit pa paano, dati po, cash talaga di ba? Ngayon, medyo nag-improve, naka-cheque na. Nauso na cheque. Ngayon nga, ang ganda na nga, alam niyo kung bakit? Kasi hindi mo na kailangan nun. Alam niyo kung bakit? Kasi ngayon, mga kaibigan, anywhere po pwede ka nang. Pero kapag natutunan mong magsimula ng tama, hindi ka mahihirapang magpatuloy at gawain hanggang huli. And it becomes a habit. It becomes part of your system. Nagiging bahagi na ng sistema natin at magugulat ka kasi walang taong natutong maging mapagbigay sa Diyos na pinabayaan ng ating Panginoon. Do you want to be generous? Plan your giving. Be spontaneous. Kung saan mo puso mo, doon kasi nagsisimula yun eh. Walang masama sa pagiging mabait at mahabagin sa kapwa. Be spontaneous. Pangalawa, be strategic. Be sacrificial. Be sacrificial. Be strategic in your giving. Again, ang layunin po, hindi para kuhanin ng pera nyo ha. Sa biyaya ng Diyos, alam po nyo, ang church natin, nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Ang church po natin ay patotoo ng mga mananampalatayang natutong magbigay. Patotoo po tayo ng simbahang natutong magbigay. Bakit meron tayo ng lahat ng mga bagay na nakikita natin sa paligid natin? Sabi mga kaibigan, nang nakikita ko madalas sa mga jeep, katas ng Saudi Arabia. Katas ng barko. Lahat ng bagay na nakikita natin, mga kaibigan, sa ating paligid, katas ng generous na tao. Generous givers. Faithful givers. Who learn to be spontaneous every time they see a need. Bibigay sila. Hindi naging covetous, hindi naging selfish. Bunga mga kaibigan ng mga tao who learn to be strategic. They plan their giving. Learn to be sacrificial in their giving. May mga bagay na mahirap at may mga bagay na magsasakripisyo at may mga bagay na uunahin tayo. Pero okay lang kasi alam natin na ito'y kalooban ng Diyos at totoo ang Panginoon. The Lord is always true to His promises. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hindi po tayo prosperity gospel, by the way. Hindi po tayo prosperity gospel. Tawagin na lang nating generosity gospel. Hindi prosperity gospel. But we want to be generous to God. We want to be generous people and believers of God. Amen? Stop holding back. Stop holding back. Alam ko sa puso ng bawat sa atin, nangungusap yun eh. Yung aral na to, for the longest time, na ituturo sa atin. Marami ang natuto, marami ang gumawa. Salamat sa Diyos. Pero ako naniniwala na marami pa rin ang kinakausap ng Panginoon. Again, hindi po ito sapilitan. But try it. Just pray for it. Pray ninyo sarili ninyo. Kung gusto niyo sumunod sa kalooban ng Diyos, walang dahilan para hindi niyo gawain. Stop holding back. Alam po niyo, wala kang makikita sa banal na kasulatan na sinabi ng Diyos, prove me now. Walang ganun sa Bible. Walang iba. Nag-iisa lang ang talata sa banal na kasulatan na sinabi ng Panginoon, subukin niyo ako. Subukin niyo ako. Alam niyo kung saan lang? In our giving. Subukin niyo, Panginoon. Hindi kayo mapapahiya. At hindi mapapahiya ang Diyos. Amen?
Stop holding back. Mamayang hapon yung continuation. Tumayo po tayong lahat. Let us pray. Sa biyaya ng Diyos, I am generous. By God's grace, I am generous. I am generous. I want to be generous. Panginoon, hindi ko po kaya mag-isa. Hindi ko po kaya sa sarili ko lang. Pero gagawin ko po ito at i-desire po ng puso ko kasi alam ko pong itong kalooban mo. I want to be generous. Ngayon pong umaga pong ito, kung kayo isang mananampalataya, na natutunan na ninyo ang pagiging generous, praise the Lord. Continue to be generous. Continue to be generous. God is true to His promise. Pagpapalain ka ng Panginoon. Unang pagpapala ng Diyos is yung pagpapala ng puso kasi alam mong nalulugod mo, Diyos eh. And don't worry kasi kasama sa pagpapala ng Panginoon sa lahat ng aspeto ng buhay. So umpisa, hindi mo siguro makikita agad-agad sa panlabas, pero yung puso, yung desire ng puso, Lord, I want to honor you. Masaya ako because I honored you. Bibigay sa'yo ng Panginoon. Giging masaya ka. Totoo ang salita ng Panginoon, it is more blessed to give than to receive. Doon po sa ating mga kapatiran at mga mananampalataya na marahil, isa po sa mga dinidil ng Panginoon sa atin is yung pagiging generous giver. Maging good steward of God's resources. Kung ito ang nagiging dealing sa'yo ng Panginoon at hindi mo pa ito tuwirang natututunan at nagagawa. Pero ngayong oras na ito, the Lord is speaking to you, dealing with you, patungkol dito. Again, hindi po ito sapilitan. Let the Holy Spirit speak to you. Huwag po ako, hindi yung sinabi natin. Aral po itong nakasulat sa Biblia, pero hayaan mo ng Holy Spirit ang pangungusap niya sa iyo, ang makipag-deal sa iyo. Kailangan lang natin isbuksan ang ating mga puso at sabihin natin, Lord, I am willing. Ito po ako. I want to be generous. I will be spontaneous in my generosity. I will be strategic in my generosity. Paplanuhin ko po, Panginoon, because I want to be a generous believer. I want to be generous, Lord. I want to be generous. Kung ito po ang dealing ng Panginoon sa atin. Generous people, continue to be generous. Lapit nyo palagi ang sarili nyo sa Diyos. Manalangin kayo palagi, Lord, gusto ko pong magpatuloy. Sa mga nagpe-pray, Lord, I want to be generous. Ngayong umagang ito, panalangin natin ang ating mga sarili at sabihin natin, Lord, gawin mo po ako maging isang generous na tao. Kung ito pong dealing ng Panginoon sa ating ngayong umaga. Maikling sandali ng ating pong invitation, anyayahan ko po kayo, lumapit po tayo sa harapan at manalangin tayo sa Diyos. God bless you. I want to be generous. By God's grace, I am generous. I am generous. By God's grace. By God's grace. I want to become a generous believer. I want to be generous. I want to be generous. Meron man po sa ating kalagitnaan ngayong umagang ito, marahil hindi konektado sa pinag-aralan natin, pero meron kayong kabigatan sa inyong puso na pinagdadaanan na kailangan lang ninyong may mananalangin para sa inyo. Someone who will pray for you. Hindi mo kailangan sabihin, kung nahihiya kang sabihin, pero kailangan mo lang may magpe-pray sa'yo. Maaari ko po bang makita ang iyong kamay at may lalapit po sa inyo isang counselor who will pray for you? Come on, huwag po kayo maya. Kung meron man, meron po ba? Meron po ba? Tayo po'y manalangin. Ama naming banal, salamat po sa blessing, Panginoon, ng iyong salita na nagbibigay ng kaliwanagan. Salamat po, Panginoon, sapagkat ikaw po nagtuturo sa amin kung papaano kami magiging ayon sa iyong kalooban at plano sa buhay namin. Ama, salamat sa mabuting plano mo. May mga bagay, Lord, sa buhay namin, kahit Christians kami, pero hindi pa namin masyado at lubusang nauunawaan. Pero salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na nagtuturo sa amin, Lord, ng mga aral, hindi, Panginoon, aral na makasasama, kundi aral, Panginoon, makapagpapalubos ng aming pong buhay.
giging dahilan para mas lalo naming maranasan, Lord, ang iyong kapangyarihan at ang iyong biyaya. Tulungan mo po ang bawat isa po sa amin. Lord, isa pong panalangin namin, panalangin ko para sa aming lahat ng mga members ng church ay maging generous na mga tao kami. Sapagkat meron kaming generous God. Kami po ay recipient ng iyong generosity, Panginoon. Kinikilala namin, Lord, na lahat ng bagay na meron kami, material man, financial man, physical man, pribilehiyo man na meron kami, lahat ng ito, Lord, sa aming mga sarili, hindi po namin kayang ibigay. Pero salamat po sapagkat sa biyaya mo, Panginoon, at habag mo sa bawat sa amin, Panginoon, meron po kami ng mga bagay na ito. Help us to be generous like you. Ma-reciprocate namin, Panginoon, ang generosity mo sa amin sa pamamagitan, Lord, ng pag-iisip ng mga bagay na aming magagawa to honor you, to help other people. Help us to be generous. By your grace, we want to be generous. Ito pong panalangin ko sa bawat isa po sa amin. Patuloy mo kaming turuan, Panginoon, ang iyong mga salita. Patuloy mo, Panginoong, hubugin ang aming mga puso. Patuloy mo, Panginoon, na patunayan sa amin ang iyong biyaya. Sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus at ng aming pong tagapagligtas. Amen at amen. Purihin po ang Panginoon.